Hello everyone, this is Nelson Brano of IMG. So in behalf of our company, International Marketing Group, I would like to welcome you all. So especially those na mga first timer. So I know someone invited you to watch this video or this webinar. Alam ko rin po na sobrang busy nyo at marami kayong ginagawa pero binigyan nyo siya ng oras na panoorin. And I'm sure na makakatulong to sa inyo like what happened sa akin 4 years ago. So I was invited by my friend na mapakinggan yung tinuturo ni IMG and then nag-attend ako and then nakita ko na kung paano i-build yung financial foundation ng tama. So pasalamatan nyo yung tao na nag-invite sa inyo kasi I'm sure na gusto niya lang din i-share yung natututunan niya dito sa IMG and he or she just want to help you build your financial foundation na solid. Okay? So let's start because 30 minutes lang yung ibibigay ko na time para dito. So building your future, taking control of your money, yung topic natin. So it's really important nowadays na kailangan natin maintindihan kung paano natin i-manage yung money natin ng tama. 'Di ba? Kasi hindi ako naniniwala na or hindi kami naniniwala na na hindi na available sa mga tao yung access kung paano matututo. Kasi nandyan na halos lahat nasa internet na kung paano ka mag-iipon, paano ka mag-invest, di ba? So, nasa tao na yon mismo. Okay? So, let's start. So, sabi dito, taking control of your money, the best person na dapat mag-control ng money natin is sino? Dapat tayo. Di ba? Hindi natin pwedeng i-asa yan sa ibang tao. So, tayo mismo yung gagawa nun. Of course, bago tayo makapunta dun sa future, yung picture ng future na gusto natin pagdating ng araw, kailangan din natin isipin ano ba yung mga magiging problem din pagdating ng araw. Diba? So eto, a large number of Filipinos will face increasing challenges in four major areas. So, hindi natin sigurado kinabukasan kung meron pa po tayong trabaho. Diba? An uncertain labor market. Dalawang factor dyan, automation and globalization. Hindi na lang po nasa blue collar job, 'di ba, ang affected ng automation, even nasa white collar job, 'di ba, affected ng automation. So, akala natin yung mga nag-work lang sa factory or sa mga manufacturing company ang napapalitan yung trabaho ng makina. Even mga nasa mga professional like lawyer, accountant, 'di ba, engineer, napapalitan na rin sila ng computer. So darating po yung time na parang isang computer kaya niyang palitan, kaya niyang i-replace 10 people. Diba? And outsourcing, dati tayo yung madalas na kinukuha as Filipino. Pero ngayon, madami ng tayong kakompetensya like other countries, di ba? When it comes to outsourcing, diba? Kasi mas mababa din yung labor cost nila. So, kaya dapat ngayon pa lang, ready na tayo, may backup na tayo bago po dumating to. Pangalawa, low savings and high debt have major impact on retirement. Many people may have to work beyond 65 years of age to survive. So ngayon pa lang, 98% ang hindi talaga nakakapag-ipon. Parang maliit na porsyento lang talaga yung marunong mag-save, mag-invest. So kung ngayon, wala ng savings at baon sa utang, what more pa pagdating ng araw pag nag-65 na. So kailangan pang mag-work to survive lang kasi patuloy yung expenses natin. So ngayon pa lang dapat nagre-ready na rin tayo. And then, high cost of education as well as lack of preparation for college planning will hurt the younger generation. Sino po sa inyo yung napaghandaan yung pang-college nyo ng mga parents nyo? Di ba kakaunti lang talaga yung nakapag-prepare. And the cost of education, tumataas po siya every year. 6% po ang tuition fee increase, di ba? And ang tuition fee is 30% lang siya ng total na cost ng education. So sobrang liit lang siya ng total na cost, di ba? Tapos every year tumataas pa siya. So kung hindi tayo makakapag-prepare sa ngayon, makakapaghanda, pagdating ng araw, doon tayo may hirapan, 'di ba, na maghanap kung saan tayo kukuha ng pangpaaral sa future na family din natin. So, kailangan nakahanda rin tayo dyan. Ang-apat, increasing cost of living make many people have difficulty in saving money for their future needs. And when the need arises, like emergency repair, illness, tuition fee,
etc. Ang nagiging option lang is utang. So, kailangan nating makasabay sa pagtaas ng price ng bilihin. Di ba? Yung dati, yung 1,000 na money mo, madami ka na mabibili. Pero ngayon, subukan mo pumunta sa supermarket, 1,000 ng pera mo. Ilan na lang mabibili mo? So, yun yung tinatawag natin na inflation rate. So, kailangan nating masabayan yung inflation rate, which is average na sa ngayon is nasa 4%. So, kung nagsisave tayo sa isang facility na less than 4%, so pinakain lang ng inflation rate yung interest rate of return ng money na sinisave natin. So, dapat maging aware din tayo dyan. So, kailangan nating i-beat po yung inflation rate. So, living in one of the wealthiest countries in the world, many people may still retire poor. Diba? Kasi hindi naman po yan, hindi naman nasa bansa yan eh. Kundi ikaw mismo eh, ang mag-change, mag-start sa sarili natin, diba? So kahit gaano ka wealthy yung bansa mo sa ngayon, pero kung ikaw, hindi ka nag-iipon, magastos ka pa rin, diba? Tamad ka pa rin. So pwede ka pa rin mag-retire ng broke pa rin, diba? Or kahit na trabaho ka ng trabaho, pero yung pinagtatrabahoan mo, yung income na kinikita mo is ginagastos mo lang din, 'di ba? So you may still retire poor. So hindi yan ramdam, 'di ba, ng mga Pilipino kung okay ang economy, 'di ba, ng bansa kung hindi ka po investor. So kaya madalas pag ini-interview sila kung kamusta ang naging buhay nila under sa ganitong president, 'di ba? So, pwedeng sabihin nila na walang nangyari, naghirap pa rin kasi sila mismo hindi sila nag-iinvest. So, hindi nila nararamdaman yung pagtaas ng economy. Yan. So, control your future. So, your future is not in the hands of your employer, your union, or your government. It is neither in the hands of your bank nor your broker. So, sabi nga natin, di ba kanina, the best person na dapat mag-control ng money natin is sino? Tayo, 'di ba? Meron po ba kayong alam na school na nagturo kung paano ka mag-manage ng money mo, paano ka mag-save, 'di ba? May alam po ba kayong school na gano'n? 'Di ba wala? 'Di ba? Ang turo lang sa atin sa school is mag-aral ka mabuti, then maghanap ka ng trabaho, after nun okay na. Pero pag dumating na tayo sa realidad na gano'n, hindi naman nangyayari, 'di ba? So, dito hindi natin pwedeng iasa sa ibang tao. So, the future is in your hands. How to make money, 'di ba? Dito pa lang ba sa making money, mahirap na po ba? And how to save that money, and how to accumulate that money, paano mo siya papalaguin, 'di ba? And how to protect that money. Yan. So, first is dapat be your own money manager. So how? You should understand how money works and make money work for you. Ang Pilipino kasi sobrang sipag po eh, 'di ba? So tayo madalas trabaho ng trabaho para kumita, 'di ba? More than 8 hours nagtatrabaho para lang kumita, magkaroon ng income, makatanggap ng sweldo every 15 and 30th. Pero hindi natin nare-realize na yung pera na yun later on, tayo mapapagod tayo eh. Paano naman yung pera na yun magtatrabaho naman para sa atin? So, kailangan din natin maintindihan yun. So, isa to sa tinuturo ni ING, you can build up a strong financial foundation. So, this will be discussed sa mga susunod pa na mga workshop. Yan. So, kaya parang bahay din po siya. Kailangan matibay yung foundation, di ba? So, ito yung itsura ng financial foundation. Kailangan meron tayong proper protection. Yan yung pinakauna. And then, kailangan eliminate natin yung debt or liabilities kasi hinahatak niya pababa din yung savings natin. And then, kailangan meron tayong emergency fund in case of emergency, and then saka pa lang tayo mapupunta sa investment. So, eto po, dinidiscuss to further sa mga workshop. So, dapat ganito yung itsura ng financial foundation natin. Kasi kahit man gaano kadami ang investment po natin, kung wala tayong proper protection sa life, health, and disability, which is eto yung puhunan natin para makapagtrabaho tayo, useless lang din. So, pwedeng maubos itong investment natin. So, kailangan simulan siya dito sa baba, pataas. Yan. So, a new world of possibilities. So, di ba ngayon, nandun na tayo sa era of the informed consumer. So, ang pinaka-goal ni IMG is to educate people, di ba? Siya mismo, highly educated consumer siya. Naiintindihan niya kung ano-ano yung mga financial products and services na kinukuha niya.
So like other company, di ba, from do-it-yourself home improvement to self-booking travel, shopping on eBay and Amazon, and being a member of SNR membership, more people are learning how to get better deals and save money on products and services. Di ba usong-uso na po yung nagme-member ka sa isang like sa gym, sa spa, 'di ba? Sa yan SNR, 'di ba? Exclusive lang siya for members para maka-save ka ng money, maka-discount ka. Tapos minsan nagme-member tayo ng SM Advantage, National Bookstore, 'di ba? Mercury Drug to save money lang para at least makakuha ka ng better deals din, 'di ba? So ano na tayo nandun na tayo sa era ng do it yourself, tayo na mismo. Hindi na tayo dumadaan pa sa sa middleman, 'di ba? So, ganoon din po si IMG. IMG is a new concept in the financial industry that assists people who want to help themselves in building their financial foundation. So, ganoon din si IMG. It's a membership. It's as financial school wherein binibigyan namin ng privilege yung people na mag-member sila or nandun kami sa company na membership siya. So like other company, di ba? Thousands and thousands of people from all walks of life. So meaning kahit sino, di ba? Kahit na professional ka or hindi, across the globe. So kahit saan po. Kasi everyone naman has the right, di ba, to learn. So have benefited from IMG platform. So eto yun. So get educated on all aspects of personal finance, have access to financial products and services, receive training and support to manage their money, save money on various products and services, and bonus na, you can earn additional or incentives by sharing yung concept na tinuturo ni IMG. So, eto, parang same lang din siya sa other company. Pag nagme-member ka sa kanila, di ba may benefit ka na nare-receive. So, mamaya i-discuss ko further kung ano yung benefits once na naging member ka ng IMG. So, dito, you can earn in the financial industry. Di ba ang ganda? Kasi natututo ka na and at the same time, pag tinutulungan mo yung kaibigan mo or family member mo na mag-save din, so you can earn additional source of income. Yan. So, do you know how money works? Yun naman po yung kailangan nating maintindihan, di ba? Kung paano ba nag-work yung money. So, X-curve concept, tinuturo din to ni IMG. Ito lang yung makakatulong sa atin kung paano magplano. Kasi dalawa lang yung pwedeng mangyari sa atin. So, di ba? Kailangan pataasin natin tong savings line natin habang pinapababa natin tong responsibility line natin. So, dito, now we are generally less secure. What if something na may mangyari sa atin? What if we die too soon? Ang tanong dyan, who will take care of our family? So, ang dapat daw, we need at least 10 times ng annual income natin to properly protect yung family na may iwan if something na may mangyari sa atin. So, ganun siya. And then, what if naman daw, we live too long, di ba? So, supposedly, dapat more secure na tayo dyan kung nakapag-ipon tayo. Kasi ang tanong natin dyan, who will take care of us? Di ba? Who will take care of our future? So, at least daw, meron tayong 20 times ng income natin para meron tayong enough for retirement. So, kung kumikita ka ngayon ng 20,000 per month, times 12 months, 240,000, times 20 times, so 4.8 million. So, dapat ganun daw yung money natin for our retirement. So, eto, napakaganda nitong 10 to 20 rules. So, eto, i-discuss to further sa mga susunod din na workshop. So, what do the wealthy know that normal people don't? So, actually, ito yun. X-curve, and then ito pa. Dapat aware din po tayo kung tama ba yung pinaglalagyan natin ng savings natin or yung money natin. So, magic of compounding interest, sabi daw dito, may formula. 72 divided by natin sa any interest rate of return will give us the number of years na magdodoble yung value ng money natin. So, let's say meron daw tayong alam na 4, 8, tsaka 12. So, dito sa 4%, 72 divided by 4, so every 18 years, magdo-double yung money natin. So, let's say 29 years old ka, meron kang extra money na 100,000. So, 29 plus 18, 47, magiging 200, 65, magiging 400. So, 2 beses siyang nagdoble. Diba? Kung meron kang alam naman na 8%, so every 9 years. So, 4 times siya nagdoble. Pagka 65, 1.6 million. Dito naman sa 12%, so every 6 years. So,
ilang times siya nag-double. So, 6 times, di ba? Pagka 65, 6.4 million. Pansin nyo, magkakaiba siya, di ba? Dito, 400, 1.6 million, 6.4 million dito sa 12%. Ang tanong, ano po yung ginagawa ng wealthy people? Sila, dinidiresyon nila dito sa 12% kasi alam nila kung saan. Which is yun yung tinuturo ni IMG. So dito, importante talaga na dapat aware tayo kung tama ba yung pinaglalagyan natin ng savings natin. So kailangan alam natin, tinatawag natin na rule of 72 or rule of money. Yan. Okay, so do you know about savings and investment? Di ba gusto natin na mag-ipon, pero alam ba natin kung paano siya nag-work? Di ba? Do you know how mutual funds work? Di ba? So naririnig niyo po ba yung term na ganyan? So do you know or do you realize that the interest in savings account is currently too low to offset inflation and taxes? That you are most likely losing money every day? Diba? If you place your money sa bangko, or savings account which is less than 1% at ang inflation is nasa 4%, babawasan pa yung less than 1% ng taxes. So talagang lugi ka, 'di ba? So nare-realize niyo po ba 'yun? Napapansin niyo po ba 'yun? So, and then do you know people will face the problem of living a long life without adequate income? Nangyayari na yan sa ngayon. So, ang tanong, gusto ba nating maulit pa ulit yan sa mga susunod na generation? So, with understanding and proper preparation, you can build up your future retirement. So, paano? Do it yourself, 'di ba? Gawin mo siya, aralin mo siya, paano nag-work yung mutual fund, and then apply it. 'Di ba? So, yan. Eto, do you know about life insurance? Do you know na maraming kinds ng insurance? May term life, whole life, universal life, variable life, index life, at iba't iba po yan. At depende rin yan sa need natin. So, kailangan maintindihan din natin kung ano ba yung benefit niyan, paano yan nag-work, para mag-fit yan kung ano man yung pangangailangan natin. So, tinuturo po yan dito sa IMG. Eto, do you know how group insurance in your workplace works? Diba? So, naitanong ba natin sa HR manager kung magkano ang insurance coverage natin? Kung paano siya nag-work? Diba? Baka mamaya may mangyari sa atin. Habang nagtatrabaho tayo, wala pala tayong insurance. So, better na dapat tanongin yan. At do you know the DIME method? Ito po yung tumutulong sa amin para i-calculate yung insurance protection na kailangan namin, na kailangan i-consider din pati utang, kailangan i-consider din yung education ng anak, and kailangan i-consider din yung mortgage, 'di ba? Kung meron man na balanse, and then income na mawawala if something na may mangyari dun sa breadwinner. So, are you properly insured or underinsured? Baka mamaya kulang. Baka mamaya ang lakas ng iyak ng spouse dahil walang naiwan na insurance. So, i-check nyo po yan. Eto, natanong nyo na po ba yung sarili nyo na insurable pa po ba kayo sa ngayon or uninsurable na? Diba? Before it's too late, kailangan i-insure nyo na yung sarili nyo kasi hindi naman para sa sarili nyo yan para sa family na may iwan. So sabi nga dito, 1 in 2 men and 1 in 3 women will have the risk of developing cancer during their lifetime. So also 80 million Americans have one or more types of heart disease. And it's even worse in the Philippines, 'di ba? Dahil na rin sa pollution, sa stress, sa lifestyle, 'di ba? So, kayo rin ba yung type ng person na who buys insurance but puts the policy in the cabinet and never looks at it? Diba, kumuha ka lang dahil kaibigan mo yung nag-offer sa'yo, yung nagbenta sa'yo, pero hindi mo naman naintindihan kung ano yung kinuha mo. So, it's really important po na intindihan natin kung ano man yung financial product na kinukuha natin kasi pera din naman natin yan na pinagpaguran. Diba? So, you can learn how to properly protect your family. Paano? Do it yourself. Pag-aralan nyo po siya and then apply it. So, attend our workshop. So, do you know about long-term care? What if you live too long? Diba, who will take care of you? Most of your expenses by that time is more on medical expenses. The lifetime income, do you know the lifetime income option of long-term care can provide you with income as long as you live? Naisip niyo po ba yun na kaya niyang palitan? Diba? Yung income na nawala na dahil nag-retire na, because nakapag-invest for long-term care. Kasi yun nga, sabi ko nga kanina, bulk of our expenses pagdating ng araw at nag-retire na tayo is due to our health. Diba? So, wala na po tayong short-term healthcare by that time.
So long-term care to provide you health care when you retire or when you stop working. Someone to take care of you when you get old. Do you know how comfortable is your healthcare situation after age 60? Naiisip niyo na po ba yan? Navi-visualize niyo na po ba yan? Kung anong magiging situation after age 60. So, syempre, it will depend on the decision na gagawin mo today. Habang bata pa, habang kaya pa, habang insurable pa. Diba? So, do you expect the government or your children to take care of you if you live too long? Pwede po ba nating iasa yan? Pwede po ba nating hayaan yung mga anak natin na mag-chip in sila para makalabas na tayo sa ospital? Diba? Syempre, ayaw natin. Diba? Ayaw din naman natin ipasa sa gobyerno, which is hindi naman talaga tayo isusuport ng government. So, dapat ngayon pa lang, habang hindi pa tayo dumarating dun sa time na yun, ready na tayo. Diba? So, you can prepare for your golden years. So, how? Do it yourself. Diba? Pag-aralan mo, then apply it. Diba? So, do you know about the high cost of education? Do you know that most parents don't prepare their children's college educational funds? Many would prefer not to think about it at all, hoping that things will somehow work out. Diba? So sabi ko nga kanina, diba, parang wala namang magulang yung talagang pinaghandaan yung pang-college. Hindi naman sa wala, pero kaunti lang talaga yung nag-prepare. Madalas talaga is hindi napapaghandaan. Yeah. So we cannot put so much time and money into raising our kids and then become unwilling to look into college planning. Dahil sabi ko nga kanina, 6% ang tuition fee increase every year and ang tuition fee is 30% lang siya ng total educational cost. So after 10 years, pag nag-college na siya, ang tanong, magkano na ang tuition fee that time? So ang tanong, ready ba tayo? So, take charge of your children's future. Nobody, diba, ang best responsible person kundi kayo para sa mga future children's natin, diba? Or tayo pala. Ayan, so paano natin gagawin to? Do it yourself, diba? Doon tayo sa informed consumer eh. Gawin natin, aralin natin, alamin natin kung paano mag-prepare para sa college education, then apply it. So, protect your future. Of course, we want to build a proper financial foundation, a strong financial foundation, and kailangan din natin i-protect yun. Kasi baka mamaya yung pinaghirapan natin ng ilang years mapunta lang din sa gobyerno or sa ibang tao kung hindi natin masesettle ang mga estate tax, di ba? So, do you know without proper planning, your assets and family may not be protected? But who will care for your underage children? How will you keep an 18-year-old from spending his or inheritance? Who gets your home? Who inherits all your bank accounts? Can you avoid family arguments over your belongings and keepsakes? Naiiwasan ba natin yan? Wala na tayo that time, di ba? Pwede sila mag-away-away sa mga iiwan natin na mga properties and assets. So who will operate and own your business? Who decides your healthcare or end-of-life decisions? Do you have a will? So sa ngayon, though wala pa tayong ipoprotect na asset, pero kailangan po matutunan din natin kung paano i-protect yung money natin na pinaghirapan natin, diba? So it's good to have our wishes. It's good to have your wishes documented so they can be carried out, diba? How? Do it yourself. So pag-aralan mo, alamin mo, then apply it. Diba? So paano natin siya i-apply? So, first 3 slides pa lang, binanggit ko na sa inyo yung membership. So, our company, we give privilege to people na maging part ng IMG, maging member ng IMG para maka-benefit siya sa binibigay na mga benefits ni IMG. So, here are the benefits of being an associate member. So first is, syempre, ang pinaka-goal natin, di ba, gusto natin na matuto. So once na naging member ka ng IMG, meron kang free lifetime financial education. Matututunan nyo lahat yung kanina na mga questions na binato ko sa inyo. So matututunan nyo po yun lahat pag naging member ka ni IMG. And at the same time, makaka-attend kayo, even if you're not a member, di ba, kung nandito po kayo naka-base sa Manila or sa dito actually sa Makati, yung dalawang financial center namin. So, pwede kayong maka-attend ng workshop ng 1 to 4.
Yan. So, ito yung workbook na yan, na binibigay namin, or actually binibili po ito dito sa financial center. So ito yung workbook na yan. So for non-member, it costs 400 pesos. Yan, for member, it's free. So yan. So once na naging member po kayo ni IMG, so meron kayong access sa workshop and mga iba pa pong mga training. Pero kahit hindi pa po kayo member, kung dito po kayo sa Manila, nakabisa, so makaka-attend po kayo ng workshop 1 to 4 for free. Okay, yun lang po, bibili po kayo ng workbook na nagko-cost ng 400 pesos. Okay, pero kung magme-member na kayo, so kasama na po to dun sa kit na marireceive nyo. Okay, so how much po ba ang enrollment fee once nag-enroll po kayo sa IMG? So it's 3,700 one time, lifetime na po yun. So one time fee na 3,700, then lifetime yun na po siya na magagamit or makaka-benefit kayo. And then free financial check-up. So dito matututo rin kayo na i-check up po yung bulsa nyo. Kasi madalas ang check up yung health natin, di ba? So dito matututo kayo na alamin kung ano yung situation sa ngayon, ano ba yung kailangan simulan. So, kayo mismo. Then, kayo na rin mismo yung mag-a-adjust nun kung tataasan nyo yung goal nyo, di ba? Kung liliitan nyo yung years para makapag-retire kayo ng mas maaga. Yan. So, isa yan sa benefit din ng member ng IMG. And then, meron din kayong access sa lifetime product training. So, syempre, i-discuss din po sa inyo yung technicalities, di ba? So, once na naging member kayo ni IMG. And then, ito yung gustong-gusto natin, di ba? So, kaya tayo nagme-member sa mga companies because yung discount, yung maka-discount man lang tayo. Kasi malaking bagay yung discount eh. Masisave rin natin yung money na yun, di ba? Unlike kung hindi tayo member. So, discount on various financial products and services. So, non-life insurance like fire insurance, business insurance, travel insurance, yan. Auto insurance, kung may mga sasakyan, so car insurance yan. And then kung gusto nating bumili ng properties, condo, house, and lot, so pwede rin maka-discount sa real estate. So may access ka sa major real estate companies ng IMG. And then estate preservation, we want to learn kung paano gumawa ng will, di ba? So kung paano ma-prevent yung or mabawasan yung estate tax natin, di ba? So, meron po kaming meron po kaming separate topic para dyan. So, makaka-discount kayo kung kayo mismo din yung aalam niyan. And then, mutual fund or investment. So, if you want to invest for your retirement or kaya college fund ng anak, you want to open a mutual fund na account. So, dahil hindi naman na kayo dumaan pa sa middleman, so kayo na yung magkakaroon ng discount din doon. And at the same time, zero load po. Zero load fee once na nag-member po ng IMG. Or once member ka ng IMG, zero load fee on mutual fund. Forever po yan. Yan. And then life insurance, so you want to insure yourself, you want to get yourself protected for your family, so may discount ka rin. Yan. So, at least na-save mo yung money, di ba, para doon. So, ito yung more on sa financial education na binibigay ni IMG, which is yun naman talaga yung pinaka-goal niya, financial education, para matuto tayo, maging informed consumer tayo, at para naintindihan natin kung ano ba yung kinukuha natin ng mga financial products and services. First naman po kasi talagang mauuna tayo mag-invest dito, 'di ba, sa knowledge, 'di ba, bago siya pumunta rin sa bulsa natin. So, eto, if you want to use our spare time at gamitin po yun para i-share din yung tinuturo ni IMG, you can invite your friends or your families na mag-attend din nitong or panoorin itong membership benefit orientation. So, para at least makita din nila kung ano yung privilege na binibigay ni IMG. So, pwede nyo silang isama din sa workshop 1 to 4 dito sa office, diba? Para at least matuto rin sila kung paano to nag-work yung workshop na binibigay namin. So, yung 4 workshops, so para at least magkaroon kayo ng idea, so ano-ano ba to? So, yung workshop 1, dito ituturo how to increase your cash flow kung may utang, debt management.
Then workshop 2, ituturo dito paano i-build yung strong financial foundation and then proper protection. And then workshop 3, building wealth and asset accumulation. Then workshop 4, retirement planning and wealth preservation. Yan. So, yung workshop 5, exclusive na po to for IMG members. So, kung sino po yung tao na nagpapanood po sa inyo ng webinar na to, so ask that person para itanong sa kanila kung ano po yung mga schedule dito sa Makati Financial Center. Okay? So, if you want to share this at magsama rin kayo ng mga kaibigan nyo, so okay lang. At least matututo din sila, di ba, kung paano sila mag-prepare para sa, or paano nila i-build yung future nila. And how many people do you know who would also want to save more money on these financial products and services? So, ilan ba yung naiisip nyo na kakilala nyo na gusto rin mag-ipon, di ba? Na gusto rin makapag-save. So, did you know that if you could just save 66 a day, 66 pesos a day or 2,000 a month at 12% rate of return, compounded monthly in 35 years, you would have about 11 million. So, eto, kung alam natin, di ba? Alam natin kung saan yung 12% at saan natin siya ilalagay. So, syempre, kailangan mo talaga muna, di ba, mag-invest sa knowledge. Kailangan mo muna talagang i-educate yung sarili mo para hindi po tayo nai-scam, di ba? So, yun naman po talaga yung kailangan natin i-fight sa ngayon, yung mga scam na ganyan. So, kailangan natin educate yung sarili natin para hindi po tayo naloloko. Yan. So, which is, nakuha ko po dito nung naging member po ako ng IMG, nung nag-enroll ako sa mga workshop and classes ni IMG. So, natuto ako kung paano ko i-manage yung money ko ng tama. So, what if you could save more? Di ba? What if more than pa dun sa 66 pesos yung kaya mong i-save? Diba? Yan. So, how to become an associate member of IMG? So, just ask the person who invited you kung saan po kayo interested sa mga benefit na to, and then ask that person kung paano po kayo magsisimula. Yan. So, ang enrollment fee po dito is one-time lifetime. Diba? So, yan. Okay. So, be part of a new financial industry. So, we are in a multi-million-dollar industry. We are one of the business platforms and one of the fastest growing organizations in the financial industry. So, we want to revolutionize the financial industry to help resolve the consumer's dilemma, lack of understanding, planning, and support. So, yun po yung gusto naming i-fight. Yung yan, kailangan natin mabigyan yung tao ng understanding, and then mabigyan sila ng support para makapagplano. So, you are the solution to your future. Walang iba kundi po tayo. So, yun nga ang sabi ko kanina, ang goal po ng IMG is magkaroon ng 1 million educated families by 2020. So, ang tanong, part po ba kayo ng 1 million na yun? Yan. So, you have everything to gain with IMG. So, lahat po yung enrollment fee na binayad ko 4 years ago, parang hindi sapat yun kung i-costing ko yung lahat ng natutunan ko, diba, sa IMG. So, sabi nga, if you're born poor daw, it's not your mistake. But if you die poor, it's your mistake. So, sabi yan ni Bill Gates. So, kasalanan mo na kung mamamatay kang mahirap kasi available na lahat. Diba? Magkakaroon ka na ng access. So, ikaw na lang yung kulang para gawin yun. Okay? So, I hope marami po kayong natutunan. So, sana po, hindi lang po tayo mag-stop doon. Kailangan, diba, gawin din natin mismo. And at the same time, pumunta tayo sa susunod na workshop para makita nyo rin at mas maintindihan nyo kung ano ba yung magiging benefit nyo once na naging member po kayo ni IMG. So, thank you so much for your time. So, as the person who invited you na mag-watch ng webinar na to, so I hope na naka-impart kami ng knowledge at information sa inyo. And sana makita ko kayo in person dito sa financial center namin. So, thank you and see you at the top.